believe that there is selective persecution or targeting Tama. na nangyayari. Alam mo yung selective persecution, sa US yan. In one case, it was ruled to be a violation of the Equal Protection Clause. Wala ho tayong pahabain dito sa ating intro mga ka-update. Dito nga ho nagsalita na naman ho ito si Clavano na ito nga mga ka-update, si Bernardo Opulencia Alcantara excluded sa inihaing kaso ng ombudsman. Ibig sabihin no mga ka-update, yung pagbalik ko nila ng kung 100 million, yung pagbalik ko lang ng 100 million mga kapatid, safe na ho sila dyan sa flood control. Samantala, mga kapatid, yung pagsasalita nga nito si Attorney Luna na mayroong selective justice o selective persecution. Kasi mga kapatid, mantakin po ninyo, mauuna pa hong kasuhan ng no bail ito si Sen Jinggoy. Baka sigurado mga kapatid, Lunes lamang ho o sa ilang araw mga kapatid, mga 4 o 3 araw mga kapatid, bigla rin hundamputin ito si Sen Jinggoy. Katulad ho ng paghunting ngayon kay Senator Bato. Kasi mantagin ho ninyo mga kapatid na mauuna pa hong kasuhan yung kakapwa ho nila senador. Kumpara naman ho dito sa tatlong ito na yun nga, nasangkot di umano dyan sa flood control. Ganyan ho, kaya hindi ho talaga natin maitatanggi na meron ho talaga selective justice. Bakit pagdating ho sa kanilang mga kamiyembro o kasamahan, mga kapatid, itong administrasyon ni Ngagba, wala ho silang masasabi. Na ililigtas ho nila ang kanilang, katulad ho na ito yung Alcantara, Bernardo, Opulencia. Di ba? Ang masaklap pa ho dito, mga ka-update, itong si Senator Marcoleta, no bail ho yung kanyang isinasampang kaso ho sa kanya. Gayon din ho dito kay Senator Jinggoy. Ang kay Senator Bato de la Rosa, mga ka-update, mas malala Hindi nga no bail, mga ka-update, sa ICC ho diretso. Di ba nagsalita ho yan si Inartates na in-announce niya na meron daw ICC arrest warrant kay Senator. Tignan nyo mga ka-update, yung mga ating kababayan, milyong-milyong Pilipino pinaupo sila dyan sa Senado. Tapos itong administrasyon ni Bangag, pilit ko silang tinatanggal isa-isa. Bakit ito? Kasi nga mga kapatid, malapit na ho yan, 2028 presidential election. Wala hong papalit kay Ngagba. Wala hong papalit o wala ho siyang kandidato. Kaya yan ay huwing kinatatakot niya na pag lumuklok si BP Sara, sigurado lilinisin ho yung mga kamukha ho niya dyan. Saan? Sa gobyerno na gumagamit ng white powder at nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Kasi nga ho mga kapatid, yung pamilyang Duterte, hindi naman ho nila madawit sa pagnanakaw sa, katulad ni Bobong Marcos sa flood control. Saan ho siya ginigipit? Sa 125 confidential funds. Doon ho siya ginigipit. Di ba? O yung tatay ho niya, dinawit ho ba sa flood control? Tanong ko lang ho sa inyo. Hindi ho siya dinawit sa flood control. Saan ho siya dinawit? Sa AJK. Extrajudicial killing. Gayon din ho kay Senator Bato. Diyan lamang ho sila idinadawit, hindi ho sila madadawit sa pagnanakaw. Kasi nga mga update, yung pamilyang Duterte, hindi naman ho talaga korap yan. Ginigipit lang ho ng administrasyon. Ginigipit lang ho sila. Kasi nga mga update, yung magnanakaw na si Bongbong Marcos, yan ho yung ganti sa mga Duterte. Bakit ho nila ginagantihan mga update? Kasi nga ho masyadong mabait at galit na galit sa mga gumagamit ng mga, alam nyo na yung mga adjik. Galit yung mga Duterte sa mga adjik. Kaya itong administrasyong ito, dahil nga malaki sindikato, mga ka-update, gagawa silang paraan para matanggal lahat ng mga Duterte dito sa ating bansa. Hindi mo napansin, hindi nyo ho napansin mga ka-update, na itong si Kong Pulong, 4 na taon na hong hindi na ho yan binibigyan ng pondo, 4 na taon na sa Davao. Tapos itong si Antonio Tino, ayan yung congressman, yung kapwa niya congressman, pinaiimbestigahan ho yung Davao City sa flood control project. Kasi daw, meron daw pati ho pa si Mayor Basbe, Kong Pulong, ginigipit ho sila na may 50 billion ho daw silang binulsa sa flood control. Kaya katindi itong administrasyon ito. Pero nananahimik ho sila dyan sa nangyari sa kanilang paligid. Yung sa Bulacan, sa Pampanga, di ba? Sa Metro Manila.
lahat ho, yung mga namatay na ating kababayan. Natandaan nyo ba yung bagyo na hindi 79, may higit 80 ho yung nasawi. Yun ho, pasok ko yan sa crime against humanity, pinabayaan mo yung kapwa ang Pilipino. Presidente ka. Yung mga pinangako yung flood control projects, nakanganga. Yun ho yung totoong crime against humanity. Naging kamay na bakal ho si Pangulong Duterte para ho sa ikauunlad na ating bansa, para ho sa milyong-milyong Pilipino. Marami ho natakot na mga kriminal, mga gumagamit ng white powder. Kamay na bakal ho ang kailangan natin mga kapatid. Hindi kamay na malikot, hindi ho kamay na magnanakaw. Kaya mga kapatid, pakinggan na lang ho natin. Ito naging pahayag ni Atty. Luna. Dito nga sa may selective persecution kasi mandagin po ninyo Ito nga tatlong ito, ligtas na dyan sa flood control. Samantalang si Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Senator Bato, Senator Chis, lahat po sila, Senator Joel. Mga kapatid, ginigipit ho sila ng administrasyon. Sino pa? Lahat ho sila panigurado diyan sa majority. Yan ho yung babanatan nila. Kaya rekta na muna ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, like and share. Isang subscribe lang ho, malaking tulong na yun. Kaya dito pasadahan na ho natin ito naging pahayag ni Atty. Luna. Kaya dito wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Dapat na ma-apply sa panahon ang timing po nito ngayon. Well, dalawang aspeto yan eh. Yung isa, kung pwede ba nilang gawin yan, no? Na amyendahan yung rules nila para magamit yung bagong teknolohiya like teleconferencing, video conferencing. The first aspeto, ang answer ko dyan ay pwede kasi yung Senado at ang Kongreso, no? May karapatan naman mag-amend ng kanilang mga rules. That's within their power eh. Now, yung second aspect dyan is kung napapanahon. Of course, may online voting nga tayo, di ba? And then sa House naman, inadapt na nila yan. So bakit sa Senado hindi pwede? So on these two aspects, whether or not they can amend the rules, my first answer doon sa una ay pwede. Doon naman sa second, kung napapanahon, pwede rin. Kasi what's stopping them from adopting itong mga bagong technology? In fact, lahat tayo gumagamit na ng mga ganyan sa mga korporasyon, sa mga individual na nagmi-meeting, merong teleconferencing, matagal na nga yan and video conferencing. Bakit ang Senado hindi pwede? So, sa tingin ko, tama yung aksyon na ginawa ni Senator Marcoleta, yung kanyang motion. Tama. At saka, binigyan naman ng karapatan yung minorya para mag-object. Ang problema nga lang, sa una palang aspeto, whether or not they would tackle the motion, nag-walk out na sila. Yan ang naging problema dyan. Pero agree kayo doon na pwedeng mag-walk out kapag hindi agree doon sa pinagkaka-debatehan? Yan ang hindi pwede, Aiden Admar, kasi it shows na hindi parliamentary yung kanilang galaw. Kasi, siyempre, hindi dapat. Ang nakakatawa ho dyan, mga ka-update, akala ho nila nung nag-walkout ho sila sabay-sabay, napaka-astig na ho nilang tignan. Nagmumukha naman ho silang katawa-tawa o nagmumukha ho sila ng mga tanga. Lalo-lalo na yung mga, tignan yung mga bida-bida ho sa social media. Sila Risa, ayan sila Kiko, pinagtatawanan naman ho sila. Diba? Tapos nagpaiwan pa si Tito Soto, yung nagpakungwari main character, nakikinig daw. Di umano. Diba? Loko-loko ho yung mga yan. May mga tama na ho yung mga kanilang utak. Diba? Kala ho nila maganda o nakakagaling, nakakaangas yung ginawa ho na pag-walkout. Pinapakita lang ho nila nga ho sila. Hindi ho nila kayang sabayan itong mga nasa majority. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Yan yung pakikinggan din ho natin. Ito magiging payag ni Atty. Luna. Kung ano nga ho ba mga ka-update. Kung ano nga ho ba ang magiging parusa o kaya magiging dahilan para alam nyo na mga ka-update. Medyo tagilid ho kasi itong nasa minority ngayon. Kulang ho sila kaya itong nasa majority ginigipit na ho ng administrasyon para magkapalitan na naman ho ng liderato. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Kaya gigil na gigil. Gigil na gigil itong mga nasa minority na isa-isahin din ho yung kapwa ng senador nasa majority. At mapikon
yung mga senador, whether they belong to the majority or the minority, they can always agree without being disagreeable or agree to disagree without being disagreeable. So, sanay na sila dyan. In fact, karamihan sa kanila ay mga veterano na dyan na lawmakers. Yung iba nga dyan, galing pang House before sila pumunta sa Senado. So, bakit naman mapipiko ng ganon and go to the extent of walking out? Hindi pa ako nakakita ng Senado na nag-walk out in any Congress mula nang naging Republika ang Pilipinas. Ngayon lang nangyari ito. And this is a bad example, no? Kasi ibig sabihin nito, kung ang mga senador ay gumagawa nito, what's stopping the local legislators from also doing that? Diba? So it sets a bad example. Kaya dapat kulang sila. They can always deliberate. Kung matalo talaga sa botohan, natural yan kasi yung majority na nanalo talaga sa isang demokrasya. Opo. Doon sa mga kondisyon, attorney, sa bago magpatupad ng bago ito isusulong, ano yung nakikita po ninyo na mga factors po na mga kondisyon na dapat isulong na aside from napapanahon na dahil para ma-modernize, nasa technology na tayo. Kasi 'di ba may dalawang kondisyon kung hindi ako nagkakamali, yung force majeure or itong kung may national emergency, kasi yung huli nating na ipatupad o nakita itong online ay sa panahon po ng pandemya. Sa panahon ngayon, may mga na-consider ba kayong mga kondisyon tulad lamang ng force majeure na magiging basehan po ng mga senador na ipasa itong motion nila? Pero sa tingin ko, dapat talaga matanggal na yung kondisyon ng force majeure and national emergency. Sabi ko nga halos lahat gumagamit na ng teknolohiyang yan bakit yan pa magiging kondisyon? It's a really part now ng buhay natin na sophisticated na tayo. We don't have to be physically present. So bakit ba naglalagay sila ng malis dyan when it is being done by almost everybody now, and even in other parts of the world ginagamit na yan So dapat talaga amyendahan yung rules na yan o rule na yan para hindi na magiging balakid. Kasi just in case na ang isang senador ay masama ang kanyang pakiramdam but still desiring to perform his duty, pwede naman siyang mag-participate sa bahay through teleconferencing or video conferencing. Anong masama doon? In fact, we want that because yung ating mga senador at saka mga kongresista ay halal sila ng taong bayan. Binabayaran sila, binibigyan sila ng mga perks coming from taxes. Dapat yung kanilang serbisyo ay 24/7. So, this is the answer to that. Hindi na kailangan, Jade and Admar, na merong force majeure or national emergency. This has become, itong trend na ito, a part of everyday life So, wala akong nakikitang masama sa pag-amyenda ng rule na yan. At dapat tanggalin na yung kondisyon na kailangan may national emergency or force majeure. That's an old rule that needs to be updated based on present-day realities. So, yun ang aking opinion dyan. Opo. Sa tingin ho ba ninyo ay isinusulong itong motion na ito dahil nga sa mga kontrobersya at mga kasong kinakaharap ng ilang mga senador na possible na makulong na naman at syempre isa na rin po yung kaso ni Senator Bato de la Rosa? Well, I don't want to border on that kasi hindi yan lumabas talaga doon sa deliberation, except that some probably of the senators from the minority are thinking of that. Parang premature and besides, hindi lang yan ang consequence ng pag-amyenda sa rule. That will make it easier for everyone in the Senate to do their work So, bakit naman ipapasok yung impeachment or yung pag-participate ni Senator Ronald de la Rosa? And ano bang masama kung mag-participate si Senator de la Rosa?
He is an elected senator and he has never been convicted of any crime. In fact, yung kanyang pag-alis dyan sa Senado, base sa kanyang paniniwala na yung ICC arrest warrant ay walang visa sa Pilipinas dahil wala namang order galing sa local court na pwedeng i-enforce yung warrant na yon. So, anong masama? He was elected by the people of the Philippines at dapat lang gawin niya yung kanyang trabaho and he can do that anywhere in the meantime na hinahunting siya ng mga otoridad. Opo. Attorney, ang sinasabi naman po ng ilan sa mga nasa minority na mga senador na kung yung mga ordinaryong manggagawa nga ay pisikal na nagtatrabaho, yun ang tinuturing daw nilang boss. Mas lalo na yung mga nasa Senado. Well, that's only one way of looking at it, di ba? Hindi naman ibig sabihin na kung hindi siya physically present, hindi na niya ginagawa ang kanyang trabaho. What if may sakit nga siya and then infectious, pero gusto pa rin niyang mag-participate through video conferencing and teleconferencing, magagawa niya yan. That makes it easier and mabilis ang magiging trabaho ng Senado kung ganun. I don't see anything bad about it except that some people are putting malice into it and advancing some ideas na hindi pa naman tinatakil. So sa tingin ko, improper and out of order yung mga nagsasabi na gagamitin ng ilang senador kasi baka makulong sila. I think that is really unfair for some senators kasi even if they have cases pending in courts, they still enjoy the presumption of innocence base sa ating Bill of Rights. So anong magiging rason kung bakit hindi amyendahan just because of that? I don't think so. So masyadong pinopollute ang ating air ng ilang senador. Probably they are afraid na dahil maka-participate ang ilang senador dyan, mabubusisi yung partisipasyon ng ilan di umano sa mali-maletang kickbacks at sa 1.5 trillion flood control anomaly na we are expecting na ang Senado under the new leadership of Senate President Cayetano ay matutuloy na. Baka yun ang iniisip nila. Or that Elizalde Co, the former House Appropriations Chairman, will be allowed to testify through video conferencing or teleconferencing. Baka yun ang iniisip nila. But all of these are really premature at this point. Kasi sa motion nila, first aspect pa lang yun whether or not they will entertain the motion or not. Wala pang ang botohan doon So, yung explanation ni Senator Marcoleta will come sa second part pa kung sakaling manalo yung kanyang motion sa unang aspeto. So, I think some people are really advancing so many things na hindi pa naman napapanahon and unparliamentary yung kanilang ginagawa kasi nag-walk out na sila tapos nagbibigay pa sila ng mga statements sa media na medyo foul sa institution ng Senado. Opo. Si Representative Paulo Marcoleta, may pahayag po kahapon, attorney. Ang sabi po niya, ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado ay hindi nila pwedeng isagawa ito. Yun po ang kanyang precisely, pahayag. diba? Sinabi ko kanina, sa House. Tapos ang COMELEC, meron pa online voting. Tapos sa private sector, ito ay kuwan na lang. Ordinary thing na lang ito So hindi na nga ito nakapagtataka na sometimes ang mga board members ng isang korporasyon na pribado ay nagte-teleconferencing or video conferencing. This is really part of everyday life na kasi siyempre high-tech na ang ating society. We have embraced the internet, matagal na, anong masama kung i-upgrade? So, yun nga, sabi ko, Jade and Atmar, mukhang malisyoso ang iniisip or nasa isip ng ilang senador. I don't want to name names pero dapat bantayan din natin yung mga aksyon nila kasi siyempre may stake tayo dyan
We have elected them to public office and we want them to behave. So, dapat wag silang pikon and onion skin. Kasi wala namang illegal dyan sa panukalang yan. Motion pa lang yan eh. So, they can always question that. Sabi nga ng minority, baka iakyat nila sa Korte Suprema. But that is still premature eh. Hindi pa nila natatakel talaga yan at nagbobotohan tapos iakyat sa Supreme Court. Parang hindi tama at this stage. Okay. Pero they can always do that if they want to at the proper time kung gusto nila talaga i-pursue yan. Pero papaano po yan, attorney, kung sakali man na makulong talaga ang ilan po sa mga senador, karamihan po na nasa majority, papaano po sila magpa-function ngayon? Well, one, yan, pwedeng gamitin yan, no? Walang problema. Hindi pa naman sila at that stage, kung sakaling man, they enjoy presumption of innocence, hindi sila convicted. Anong masama doon? In fact, nung time ni Senator De Lima, remember, meron ng panukalang ganyan hindi lang napasa Diba? Bakit walang nag-walk out nung time? Diba? So, walang masama kung sakaling yan ang magiging consequence din. Pero at this stage, hindi na natin pwede i-speculate Kasi pwede rin na walang makulong na senador. Pwede rin na mababasura yung complaint na sinasabi nila ng ombudsman. Maraming pwedeng mangyari because legal aspect yan. Wala namang control ang Senado dyan. Only the court or sandigan bayan. Hindi pa natin alam. All of these are premature Kasi wala pa namang kaso talaga na nag-resort sa issuance ng warrant. Di ba? So all of these are speculative. And speculation cannot be a basis to block a motion. Kasi ang isang senador or lawmaker may karapatan mag-move or mag-file ng resolution kasi yan ang trabaho niya And to advance some malice and some thoughts na hindi pa naman tinatalakay, parang tinuturuan na natin siya or ang Senado kung ano magiging senaryo. Mga matalinong tao yan sila They have been elected to public office. Some of them are lawyers. Huwag naman natin tingnan sila na as if ordinaryo silang mga leader. In fact, dahil nga hindi sila ordinaryo, hinalal natin sila dahil competent sila. So they should also show some maturity and professionalism. Kasi ang sama ng dating nila sa taong bayan, kung ganyan para silang mga bata hindi lang pinagbigyan doon sa hiling na lollipop mag-tantrums na at mag-walk out na. Opo. Sa gitna nga po ng mga kontrobersya at mga kasong kinakaharap ng ng ilang mga senador ngayon, lalo na diyan sa majority, matunog pa rin po yung issue po ng palitan ng liderato. Kung sakali po na magmomosyon na naman at may magmomosyon mula sa minority ng panibagong pagpapalit ng liderato. At ito'y senaryo lamang po. Although sabi mo nga kanina, speculation. Natanong ko lang yun. Dahil dito sa senaryo na ito, kung may magmomosyon na palitan ang liderato, tapos wala na yung ilang senador dahil nga inaresto na sa mga kasong kinakaharap. So, papaano po yun ang magiging boto po nila? Well, actually, kahit may kaso yan sila, hindi pa rin pwedeng magbago yung composition ng majority just because of that. Kasi, depende yan sa desisyon ng isang senador. Kahit pa nandun siya sa jail, kung ayaw niyang umalis sa majority, they cannot remove him kasi he enjoys presumption of innocence. Andun pa rin siya sa majority. So, I don't think so na magkakaroon ng changes sa leadership. Kasi kinasuhan na nila ang ilang senador So, dahil dyan, ang normal na reaction dyan ay magagalit ka dahil ang tingin mo ay binabraso ka. So, the more hindi ka lilipat. In fact, yung iba dyan, nasa majority before under Soto,
kinasuhan pa rin sila eh. So what's the difference? Di ba? Opo. So I don't think so magkakaroon ng changes. Matatag na yan eh, yung 13 na yan. At saka suportado sila ng maraming Pilipino. Nakikita nyo naman yung aming grupo ni Tatay Rani, ni Kagawad Bench David, and the others dyan sa labas ng Senado. Last night I was there. I have joined the rallies there for several days, and even on May 11, 12, and 13, nandun ako eh. So I want to really safeguard the Senate as an institution more than itong composition ng majority and minority. Kasi fair naman tayo eh. Pero pag inatake ang Senado, I view it as an attack against an institution of government. Kaya we have to protect that institution. So, sa inyo ho ba ay ang nangyayari ngayon ay nasi-single out yung mga nasa majority senators sa mga kaso na isinasampa, inihahain laban po sa kanila ngayon ng gobyerno? And I believe that there is selective persecution or targeting na nangyayari. Alam mo yung selective persecution, sa US yan. In one case, it was ruled to be a violation of the Equal Protection Clause. And I'm inclined to believe na sa batas natin, kasi parehas din ang ating Constitution, in many aspects, sa US Constitution, violation yan ng Equal Protection Clause. Kasi yung sa minority, meron din mga senador doon na may mga issue sa kanila na legal. Eh bakit ang hina-hina ng investigasyon ng DOJ at saka ng Ombudsman? Bakit it appears na halos lahat nandito sa majority lamang ang naharap sa mga asunto or complaints? So that's the thing that I want to bring out, no? Tama ka na mukhang may nangyayaring ganun, parang selective targeting or persecution. Dapat prosecution, not persecution eh. So there may be a violation of the Equal Protection Clause, and under the law, merong remedyo ang mga affected senators to bring it up. Perhaps they can question it collectively sa Korte Suprema or some other courts. Oo. Dahil i-connect natin o naiuugnay natin po yan, attorney, doon sa mga pahayag din no, ng ilang senador tulad ni Senator Amy Marcos. Diba? Sabi pa nga niya na may incentive daw kung lilipat doon sa minorya o baga susuportahan yung pagpapalit liderato. Pero kung ayaw, kaso, ayan po yung magiging kakaharapin. Well, I don't want really to border much on that kasi syempre hindi naman natin alam kung totoo din yun. Pero mabuti nga at least si Senator Amy Marcos meron siya nasasagap na mga ganyang balita. Eh kung totoo yan, eh di masama yan, di ba? The government should explain bakit ganon. Pero kung opinion din niya yan, hindi natin mapigilan si Senator Ivy kasi baka naobserbahan niya yan. So, kung ganon ang nakikita ni Senator Ivy at ng iba na parang may selective targeting or persecution, then I share that on that aspect sa selective persecution. Kasi nakikita ko na parang lahat na lang ng kaso gustong i-file or complaints against those in the majority. Whereas doon sa minority na may mga tablay din or mga issue din na legal, walang nagpo-prosper pa na complaints laban sa kanila. Bakit ganun? At kabila nga din sa mga naging pasabog po niya yung issue po ng no election daw sa 2028 na itinanggi naman ng mga nasa minority. Kayo ho ba ay naniniwala o pabor din doon sa sinasabing term extension? Well, when there's smoke, there's fire. Diba? At saka, hindi lang si Senador or Senadora Amy ang naglabas niyan eh. Si Lito Banayo ang unang naglabas niyan eh. And I saw his interview. Sabi niya may source siya eh. Na nagkaroon ng meeting sa Soler, allegedly, between the Speaker, Boji D, at si then Senate President Vicente Soto III.
at ilang kongresista at mga sa private sector. Meron pang, although hindi pinangalan, pero it must be a serious meeting kasi bakit nandun yung speaker at dating Senate President. Tapos yan daw ang pinag-usapan. Well, I really cannot tell kasi syempre wala tayo doon. Pero merong nagsabi dalawa, si Lito Banayo tapos si Senator Amy. So, baka may basehan talaga sila for saying it. And if that's the case, na nagkaroon talaga ng meeting, then I don't think na the senators are prioritizing itong problema natin sa ekonomiya. Puro pamumulitika ang ginagawa nila kung totoo yan. And that will spell trouble for them. And people will really get angry kasi maraming naghihirap ngayon, nagugutom, and then uunahin pa nila yung politika. And then no election pang senaryo. Lalong masama yan kasi that's contrary to our constitution and our laws. Demokrasya tayo, dapat ang election natin, hindi nga natin dapat pinopostpone. Dapat merong mandate yung ating mga leader. Hindi yung gano'n na parang nasa martial law status tayo or in a tyrannical government. Huwag naman. Dapat tutukan nila ang ekonomiya and stop trying to toy the idea that they can just change the constitution na gusto nila in a form na pabor sa kanila like term extension. Alam mo, halos lahat ng presidente nag-asam na baguhin ang constitution Pero hindi nangyari kasi ang taong bayan ay very sensitive when it comes to chacha Kaya sa tingin ko hindi mangyayari yan at mabubalyayaso lahat ng plano kasi yung sa PI pa lang, yung People's Initiative, palpak na nga sila dyan Tapos ngayon, ito na naman. And people will really get more angry with them pag napatunayan na totoo na nagkaroon ng meeting at ito yung pinag-usapan. At kung magtagumpay po na mapalitan yung liderato ng Senado at magkasundo po yung dalawang leader ng House at ng Senado, possible po kaya mangyari po yung panukala na yon o yung pasabog na yung pahayag ni Senator Amy tungkol po sa no election sa 2028, attorney? Well, although that's too advanced for us to Pero that can always happen. Pero ang sabi ko nga, hindi papayag ang taong bayan pag ganon. Kasi you cannot just tweak the constitution Pag nag-extend ka ng term, you have to revise the constitution. It will not just require a simple amendment. Kwan yan that will affect several provisions and articles in the constitution. Pag ginalaw yan. So that will constitute a revision of the constitution. So what's stopping them, kung sakali man, from tweaking the other provisions na hindi man connected dyan? Diba? So, very dangerous yan pag nangyari. Kaya at this stage, at the inception, inip mo na yung bad. And I'm telling them, kung totoo na nangyari yan, na may plano sila, I am one of those who will actively oppose it in my own capacity as a private citizen and a voter. May karapatan po tayo. And as a lawyer, I will fight it together with my friends and mga kababayan sa paraan na legal and peaceful manner. Kasi hindi dapat yan ang priority ngayon Dapat isalba ang ekonomiya para maibsan ang kahirapan ng mga mamayang Pilipino. Uli na lang, attorney. Kung nakikita, kung i-assess mo lahat-lahat ng mga nangyayari ngayon sa Senado, ito'y may kaugnayan pa rin ho ba sa impeachment o sa darating na eleksyon? Ano yung pangunahing issue na nakikita po ninyo? Well, maraming posibilidad. Pero yung impeachment, sa tingin ko, hindi yan ang main agenda kung bakit nagkakaganito I think may mga senador takot doon sa pagpapatuloy ng investigation sa flood control at itong mali-malitang kickbacks na ibinunyag
ni Gutesa at ng 18 sundalo, and then kinumpirma din ni dating House Appropriations Chairman Eli Saldico. Sa tingin ko, ito yung ikinakatakot ng ilang senador. I just don't know, no? Pero ang reading ko parang ito more than the impeachment Kasi alam naman nila yung impeachment, wala na yan Wala silang boto. And the impeachment of the House, yung articles of impeachment, to me, is dead in the water. Dahil yung realidad is that walang boto, walang 15 or 16 votes for conviction. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Thank you very much, Jade and Admar at sa SMNI for this interview. At always support SMNI sa ating mga kababayan dahil ito po ang network na you can rely on sa accuracy ng challenging time for her. Sa tingin ko po as a team para i-process. Kasi kami dinaanan din namin yan noong araw. Ito po yung hinaharap natin ngayon sa pangalawang Pangulo. May proseso and then hindi natin alam kung ano magiging outcome pero dadaanan po nila yun. Yun ang medyo challenging po dyan. Attorney, bilang dating defense lawyer nga ng dating si Chief Justice Corona, ano ho ang nakikita po ninyo ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, I think ito sa tingin ko, itong usaping ito ay mag-iinit pa hanggat sa pagdating ng July 6. Kasi kung maobserbahan ninyo, tingnan muna natin yung mga nangyayari bago darating ang petsang yun. Umiinit o umiigting yung usapin nakita nyo. Or makikita nyo rin na parang sadyang pinalalabas ang information. Makita nyo, no? So talagang nagbubungguan yung magkabilang panig kasi sa aking pananaw, kailangan nito ay umabot sa kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Para po yung proseso, pinipilit nilang maintindihan ng Pilipino ito. At the same time, depending on which side they are with, gusto nila yun na marinig. Ng tulad natin, na ordinaryong Pilipino. Opo. Doon sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, attorney, ano yung pinaka-pangunahing issue na sa tingin po ninyo mabigat laban sa Vice Presidente? Ayoko gamitin yung salitang mabigat. Pero sa tingin ko, isa sa important issue na haharapin dito ng depensa, yung lagi nilang binabanggit ng prosecution na unexplained wealth in relation to the SALN. Okay? Kasi itong bagay na ito, ilang beses nang tinalakay in the past, kung naalala ninyo. Nung panahon ni Chief Justice Corona, naging isang malaking usapin ito. At ito lamang ang artikulo na pinagbotohan, kung maalala ninyo. So, madali itong i-capture ng kamalayan ng nating Pilipino kasi pera, SALN, reporting. Naalala ninyo rin po, nung panahon ni dating Chief Justice Sereno, although hindi ito nagpunta sa trial sa Senado, naging malaking usapin rin po ito dun sa co-warranto action niya sa Supreme Court. Pero po nung sinuri ito sa Committee on Justice doon, yung kay CJ Sereno, yun po rin ang pinag-usapan. Bakit hindi mo na i-report or na i-submit yung mga salin mo mula dun sa universidad kung saan ka nagtuturo ng mga panahon na yun. So makita nyo, ito yung sa tingin ko, usapin na iaangat dito sa trial. At ano naman po yung sa inyo lamang na inaasahan po ninyong nakikita po ninyong magiging strategy kaya ng kampo ng pangalawang Pangulo? Well, alam mo, very interesting kung anong gagawin nila. No? Kasi base sa aking experience, alam nyo, pag yan nailabas na sa publiko, minsan kasi mahirap i-synthesize ng publiko pag napakaraming information. Tapos siyempre, sasabayan pa yan ng mga soundbite, sasabayan pa yan ng artwork, okay? Yung art card na nakikita natin sa social media, yung tao parang, gano'n na ba yun? Ito na ba yung nangyayari dito? Ito ba ang pagkakasala niya? Yun ang greatest challenge nila Kasi nandun na sa trial, tapos nandun nila sa nandun pa sa social media, tsaka sa mainstream media.
kung ako kung ako yung nasa side nila, hindi naman ako kasama rito sa usaping ito, no? Titingnan kong mabuti yung aspeto na yan. Paano ko mailalatag sa kanila at sa publiko, di lang sa mga senador, yung aspeto na ito na ang titingnan ng tao, potentially, may punto nga eh. Alam mo yung ganon? Ganon dapat. Kasi kung hindi, ang lalabas sa isipan ng tao, laki nga, no? Ba't ganon? Bakit hindi ni-report? Alam niyo yun, yung discussion napaka-simplistic. So madaling maintindihan ng dating ordinaryong mamamayan. Baga, napakalaga yung public opinion dito sa impeachment Tama ka doon. trial. Yeah. Actually, tama ka doon kasi, alam mo, yung siyempre mga senador yan, mga politician yan, hindi naman natin may tatanggi yun, tama? Politician sila. And therefore, sa bawat galaw ng mamamayan, sa bawat pulso ng mamamayan, magalit, matuwa ang mamamayan, apektado sila. And therefore, a lot of these people there, mga senador, lalo pa yung medyo sasabihin natin na hindi pa sila sure, pinag-aaralan pa nila, tumatansya pa sila, tinitingnan nila kung saan ang palo niyan. Pag nakita nila yung paggalit ng tao, ay, galit din ako. Hindi ko sinasabing nila titingnan ng ebidensya, ha? Pero these are politicians. Remember, ang proseso ng impeachment ay legal, konstitusyonal, at politikal. Hindi natin maiiwasan yun. Yung legal, yan, dumadaan yung proseso, may writ of summons, sasagutin na, at yung mga iba pang proseso dyan. Pangalawa, yung konstitusyonal, dun sa framework ka lamang ng konstitusyon. At meron silang rules of impeachment na ayon din sa framework ng konstitusyon. Yung pangatlo, yung politikal. In fact, itong pinakamahirap basahin eh. Alam niyo, to be honest. Kasi itong mga to, hindi natin maririnig talaga kung paano sila nag-uusap, paano sila nagsa-side talk, meron ba silang backdoor negotiation? Hindi na natin malalaman yan. Malalaman na lang natin yung boto nila. After, sa pananaw ng tao, syempre, ang presentation nila sa tao, alam mo, lahat yan tinignan namin at pinakinggan namin. Pero malaking bagay kasi yung pulso ng mamamayan dito. Hindi natin may tatanggi yun. Kumpara mo last time sa panahon po ninyo, attorney, yung corona impeachment trial, hindi pa ganoon katindi yung social media? Tama ka. At Alam mo, sige, pagpatuloy mo. Yes, Sorry. opo, at ngayon, ang kalaban, maraming nagpapakalat ng fake news. Alam nyo, mabigat talaga. Ako masasabi ko, no, from my experience noong 2012, nung kasi 2012, ang binabantayan namin, mainstream, broadsheet, tabloid, radio, TV, yun lamang eh. Yung social media, batang-bata pa noon. Hindi pa ganito katindi. Meron nun mga Instagram, mga opinion, pero hindi ganito ka-organized. Noon ang worry lang namin is, baka ma-filter yung sinabi namin ng editor ng TV, ma-filter ng editor ng dyaryo, na maaring hindi lumabas yung sinabi ko, o kung lalabas man, dun sa bahagi ng dyaryo na walang taong intensyon, walang kagustuhang basahin ng tao. Kasi nasa sulok nasa ilalim Yun ang mga worry namin noon. Ngayon, medyo tama ka. Ang information kung saan gagaling. Opo. At pagdating sa botohan, sabi mo nga, may halong politika talaga ang impeachment trial, ay possible ma-influensahan yung boto ng mga senator judges po nito. Yes, kaya nga po makikita nyo, pinaiigting yung public discussion Napansin nyo? Pinaiigting. Ano yan? Paabutin yan sa boiling point, yung discussion na yan. Para yung tao, ito, tama. Tama. Meron silang tama yung kanilang linya. So, yung tao ngayon, nadadala doon Depende pa. Sa tao pa, depende pa kung ano yung niyan. Ano yung ramdam niya. Alam niyo? Meron kasing mga full political may political following rin ng mga ordinaryong tao. May mga sinusunduan. Ito, parang gusto ko ito. Tapos ito, parang mali-mali sinasabi nito. Kaya napaka-sensitive po nitong sitwasyon na ito. At lalo pa, minsan, ang tao, dahil nga sa dami na rin ang ating ginagawa, meron tayong mga trabaho, hindi naman tayo pwede makinig sa news na maghapon, hindi rin natin mapanood yung mga nangyayari sa Kongreso, dyan sa House o sa Senado na maghapon. So umaasa sila sa mga taong, yung mga tinatawag nating talking heads. Yung mga katulad namin. Kaya malaki yung obligasyon namin yung pag natatanong kami, dapat as much as possible, bigyan natin ng insight yung mga tao para mag-isip sila. Hindi natin dapat ipipilit sa kanila ang opinion ko.
Hindi dapat, sa tingin ko hindi ko dapat ipilit. Dapat bigyan ko sila ng pagkakataon na mag-isip. At dahil kailangan lang i-share natin, ilatag natin sa kanila mga information para bilang mamamayan malalaman nila, tama, ito ata nangyayari, hindi ata ito. Pero hindi ko dapat siya isubo sa kanila. Opo. Pwede ho bang maging kasi madalas po doon sa Senado nakikita po natin karamihan din ay mga kalyado ng pangalawang pangulo. Sila ngayon senator judges na at may mga nagsasabi nga baka daw mag-abogado sila sa pangalawang pangulo. Well, alam nyo, hindi ko sinasabing mangyayari, pero nga human as we are, talagang may pagkakataon na lalabas yon. Okay? Lalabas yon. Kaya nga kung makikita mo, ang pinagtatalunan ngayon, mababago ba yung pinuno? Nakita nyo yung pinag-uusapan. Yes. Minority, majority. Kita nyo, walang tigil. Kapapalit lang ng Senate President, pero pinag-uusapan lang, papalitan ba? Sinong papalit? Sinong lilipat sa kabila? Alam mo kasi, paliwanag natin sa kanila, ano bang kahalagahan ng isang presiding officer? Kasi ang presiding officer, imagine niyo kung yan ang judge, siya initially magro-rule yan eh. So may mga ebidensya na pwede hindi lumabas. Depende kung paano niya i-appreciate yun. Kaya sabihin niya, admissible ba yan? Initially sabihin niya, hindi yan admissible, hindi lalabas. Ngayon, merong mag-o-object na senador, for instance, sabihin niya, hindi, let's make a vote. So magdidiscuss sila. Bawat isa, pakikinggan, yung mga gusto magsalita, mga 2 minutes. Tapos pagbobotohan. Kasi ang magkakaroon niya, parang may timon eh. Yung presiding officer, parang timon sa Tagalog. Siya yung magdadala kung saan. Which is the truth. Kasi ikaw ang nakaupo dun eh. Kaya nga kita nyo, pag sa impeachment ng Pangulo ng Pilipinas, ayon sa saligang batas, ang Chief Justice sa upo. Kaya lang any impeachable officer lower than the President of the Republic, Senate President ang upo. Siyempre ina-assume natin bago po putulin itong discussion kung ito, siyempre inaasahan natin that all of them will act in a fair and objective manner. Yun ang ating pangarap, yun ang ating dasal, di ba? Pero sana, hindi sila madala ng kanilang political relationships or affiliations. Opo, pero personally, kayo attorney kung tatanungin, ang setup ngayon ng Senado sa ilalim po ni Senate President Alan Peter Cayetano, sa tingin po ninyo magiging patas naman ang alam niyo po ang ito masabi ko kasi this is something that is ongoing, hindi pa nangyayari yung trial pero titingnan po as an outsider na abogado siya, may kaalaman siya, alam niyo yun ang doon palagi kong malaking bagay, not that pagiging bias ko sa pagiging abogado po kasi bakit? Kasi po meron dyan didetermine niya admissibility initially, may mga objections po. Pinag-aaralan po kasi sa eskwela yan sa law school. Tapos yung mga paano ba magpresenta ng ebidensya, paano ba niya i-interrupt yan? Ganun po yun. Ano ba yung papipresenta niyang ebidensya? Malaking bagay po yun. Kaya sa tingin ko, bilang abogado, meron siyang may co-contribute dun sa order sa proseso doon sa Senado. Siyempre, hindi titigil sa bila, kakambito, kaalyado. Siguro tingnan natin kung paano niya i-handle to. In fact, he was very public naman in saying, sabi niya, gagawin ko to ayon dun sa rules, di ba? Sinasabi niya yun. Maaga pa ho para sabihin natin. Kasi yung sasabihin ko ngayon, ay maaring haka-haka pa lamang. Di ba? Kasi hindi pa natin nakikita actuation niya Yung yung kanyang, tinitingnan ko lamang ito ayon sa kanyang background at sa kanyang track record. Okay? So kung, siyempre sabihin lang, kakampi niya yan tingnan ho natin, bigyan natin ng pagkakataon in the same manner na lahat ng Senate President, binigyan naman natin ng pagkakataon, di ba? Binigyan natin yung dating Senate President. Kung siya naman ay mabuno noon, hindi nagkapalitan, bibigyan natin rin siya ng paggalak. So bilang mga Pilipino o citizens, kailangan galangin natin ang institusyon. Kung sila yung leader for the time being, galangin natin at bigyan natin sila ng yung taon dito, ng confidence na sana gawin nila yung dapat nilang gawin. Opo, attorney, baka ma-ad hominem po tayo dahil sabi mo nga dapat may legal background yung pagiging Senate President. Mamamahala nasabi ko lamang yon na sana ganoon. Kasi nga yung kay Chief Justice Corona, si Chief Justice Corona ay si JPE, Juan Ponce Enrile, di ba? Yung mga iba, lahat naman yan pwede kahit nga si Senator Soto, handa na sila nun, di ba? Meron nga silang impeachment manager sana, si Senator Kiko. Lahat yan ay pwedeng gawin
Kaya lang sinasabi natin, kung gusto natin, hindi natin sinasabi na magiging mas maayos kung abogado. Pero sinasabi natin na baka may kaunting tulong ang kaunting kasanayan sa batas. Pero sabi nga nila, let's say, kahit sino sa kanila, kumuha na lang sila ng consultant advisor. Para pagharap nila doon sa mga yun, mari-resolve. Ganun po yun. Ayun. Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ngayon ay bago po nangyari itong pag-aproba nga, itong articles of impeachment, ay yung public mismo, mga rally nakikita po natin. Siguro aware po kayo, namomonitor po ninyo, kaliwat kanan po yung mga rally at may isang relihiyon nga ay nagkaroon ng malaking protesta na kumukontra dito sa impeachment. Hindi ho ba sapat yun para mapag-isipan? Alam niyo, laging meron. Kahit noong panahon ni Chief Justice Corona, may malaking rally noon eh. Mm-hmm. Pero at the end of the day, we work within the bounds of the rule of law. Alam niyo yan, we work within the bounds of the rule of law. Pipilitin natin regardless yung ating mga pagtutuda, ating mga speculation, yung ating mga inisip na baka ganito, baka ganyan. For our institutions to be strong, kailangan magtiwala tayo. Ang katotohanan, bata pa tayo as a nation. Kung titignan ninyo, mula nung naging malaya tayo, ay bata po tayong nation. So ito po sa pananaw ko, part of our growing up pains. Okay? Proseso po ito. At bilang mamamayan, yun po, kaya nga pinabanggit ko, maging mapagmasid tayo. Tingnan natin. Hindi po yan instant, pero siguro kung sisimulan natin ngayon, lalo pa yung mga bata na mga kolehiyo, na nasa mga young professionals, and they will participate, they will be heard, without trying talaga not to be biased and prejudiced na mag-conclude na hindi naman nila panaririnig masyado yung facts. Palagay ko, in time, we will mature as a nation. Huwag po tayo matakot dito sa proseso. Although minsan, alam ko na nakaka-frustrate. May mga tao na frustrate sila. Naririnig ko yan. Sabi lang, bakit ganito, bakit ganyan. Pero ang isang bansa na katulad natin, there is a process of maturity. Na hopefully, tulong-tulong tayo, huwag tayo makadagdag dun sa hindi pagkakaintindihan dun sa gulo, di po ba? Sa tingin ko, ganun dapat ang ating gagawin bilang mamamayang Pilipino. Opo. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. No? Kung maalala natin, si Attorney ay minsan nang nakapagprograma sa DZAR. Sunshine Radio pa noon dito. 2013, after ng Renato Yes, Corona, tama. Ayun. Trial. Dati Legally may yours, segment 20, naalala ko, ako. Attorney. Opo. May segment lamang ako, no? Tama. Nandyan po. Opo. Magandang umaga. Opo. Attorney, hindi pa ba sapat yung yung naging diskusyon during sa impeachment trial ni Corona at ang pagbasura ng Sandigan Bayan patungkol doon sa kaso na ipinupukol dito kay dating Chief Justice Corona. Dito sa isyong ipinupukol nila naman kay Vice President Sara Duterte patungkol sa Salen. Alam mo, maganda yung tanong mo. Alam mo kasi yung noong 2012, di ba, na-convict siya, di ba? Patapos po ron. Kasi yung kasunod, pag na-convict ka po dyan sa isang impeachment trial na iyan, bumoto sila. Ano ka na? Kumbaga, wala ka na sa iyong pwesto. Ngayon, ang kasunod po niyan, hindi kasamang nafa-file ka ng kaso, fa-file ka na ng kung ano-anong kaso. Kung sa tingin nila may violation ka, na-file ng civil forfeiture, na-file niya ng tax, doon sa Court of Tax Appeals, meron siya sa Sandigan Bayan. Lahat po na-dismiss na. Tapos yung huli nga, yung sinabi mo dyan, yung sa Sandigan Bayan, sinabi na wala siyang sala. At yung perang nasa kanya, maaaring hindi man niya na-deklara sa Salen, ay hindi niya kinuha. Yun po yung sinabi. Kaya nga siya na hindi nga na-forfeit yung mga property niya. Ngayon, yun ho ang masakit sa prosesong ito. Kaya nga sinabi ko nga, may political complexion na hindi naman natin tatanggi kahit Supreme Court, nagsabi po niyan. Biro mo, kung mangyari sa iyan, you will have to go through a process. Isang dekada po hinarap ng pamilya niya yun. The Chief Justice Corona, isang dekada po yun. Tama kayo, 2022, nung nasabing wala siyang sala, na yung perang yun ay pera nila. At yung ang pagkakamali niya lamang ay yung oversight na hindi niya na-ideklara. Imagine mo yun. Ngayon, hindi po kasi natin pwede na yung mga previous situations, mapaliwanag ko po, na involving ibang tao, ay gagamitin po rito para sabihin, may ganyan rin naman ang mangyayari. Hindi po ba? Hindi. So, ang mabigat dito, harapin talaga ng pangalawang Pangulo ito. Itong challenge na ito. Kaya nga po, palagi ko,
ang kanyang team inaaral ngayong mabuti, siya ba ay lalabas? Siya ba ay hindi lalabas? Mga abogado lamang? Matetestify ba namin siya later on? Ma'am, this is a very challenging time for her. Sa tingin ko po as a team para i-process. Kasi kami dinaanan din namin yan noong araw. Opo. Attorney, so ibig sabihin po, doon po sa naging pangyayari sa impeachment kay Corona po, hindi ibig sabihin na nag-vote sila na guilty dito sa inaakusahan, talagang meron talaga siyang kasalanang nagawa. Kasi ang ending, nabasura din sa korte mismo. Attorney. Yun naman, tama. Paliwanag lang po natin na yung nangyari kasi doon talaga is sinuri kung may dahilan para kuhanin ng pamahalaan yung mga properties nila. Kasi kung ito nga ay ill-gotten wealth, unexplained wealth, dapat ay hindi sapat doon sa kanyang income, dapat bawiin ng pamahalaan. Diba? Ganun yun. Pero sinabi, wala nga kadahilanan doon. Ang lamang ang mabigat dito katulad na nabanggit ko, yung nangyari na yung consequence. Anong consequence? Natanggal na siya Di po ba? Natanggal na siya. Ito po yung hinaharap natin ngayon sa pangalawang Pangulo. May proseso and then hindi natin alam kung ano magiging outcome pero dadaanan po nila yun. Yun ang medyo challenging po dyan. Opo. Now ngayon, during sa Corona trial po, attorney, meron pong lumutang din na mga issue patungkol doon sa mga political bribe para sa boto against or pabor sa impeachment. Maaari po ba itong maiwasan or maaari din bang meron din kaugnay po dito? Attorney, ano masasabi niyo po? Naalala mo yun Noong that was February of 2012. Alala ko yun. Na kung saan may mga, let me share with you, may mga gano'ng balita. Umugong, di ba? Umugong. Patapos po noon, nagkaroon nga kami ng parang public statement, press conference, at may makasama kami na pinagpaliwanag. Alala ko yun, pinagpaliwanag. Bakit gano'n? Kasi nga ako noon, parang wala ako doon sa initial meeting na yon. Kaya nung nag-press ko, hindi ako nagsalita kasi hindi ko alam ang punot dulo Nagsalita ako out of town Pero pinagpaliwanag ang iba naming mga kasama. Yung ganyan kasi, sa aking pananaw bilang abogado, laging may lumulutang naman ba? Ganito ba? Ganyan. Sa akin yan, kailangan patunayan. Ilabas ang usapin. Kung may magpapatotoo, ilabas nila. Ganun po yon. Kasi pag nilabas nila, let the public determine kung tama ba o hindi. Eventually, kung mafa-file ng kaso, yung mga yun, hindi fa-file nila ng kaso. Ganun po yun. Opo, dito naman po sa hiling ng minorya na baka ma-reconsider kasi ang decision po ng impeachment court dito kay Vice President Sara Duterte ay sa July 6 po mag-uumpisa. Parang natatagalan yung nasa prosecution team. Sa tingin nyo po, pasok pa rin ito sa forthwith doon sa nababanggit ng Supreme Court kamakailan na desisyon, attorney? Alam nyo, tama ka doon. Pinaliwanag niya yan ng Supreme Court, yung sa Generillo versus Senate. Okay? Finailan, kung naalala ninyo, dahil pinipilit nila na, uy, forthwith, mag-trial na kayo, mag-form na kayo, mag-convene na kayo sa impeachment court. So, finailan nila ng mandamus ang Senado. Yung unang impeachment laban kay VP Sara, naalala ninyo. Ngayon, it took some time na inaral ng Korte Suprema. Ngayon naglabas sila parang parang nitong nakaraan, mga weeks lang ago na nilabas ng Korte Suprema. At sinabi roon na ang ibig sabihin noon is reasonable time depending on the circumstances of each case. So alam niyo naman, depende. Katulad ngayon. Katulad noon, pakita natin, noon ay mag-e-eleksyon. Magkakaroon na mahabang recess. Naalala niyo yung 2025. Magkakaroon na mahabang recess. Mag-e-eleksyon. Patapos po doon, bumalik, di ba? Bumalik sila nung matapos na eleksyon. Tapos gusto nila mag-convene. Kung maalala ko, may mga punto doon sa articles of impeachment na ibinalik para i-correct nila. So, bakit ko sinabi to? Kasi mismo ang Supreme Court, sinabi nila, kinagalang nila ang Senado as an independent body, as a co-equal body, at sila magdidetermine kung ano yung reasonable time ayon sa mga circumstances. Ngayon naman nung na-file na, nakita naman na pinasagot na,
nag-convene na sila, di po ba? At sa July 6, malamang baka didetermine nila kung magpe-pre-trial sila o hindi. Titingnan po natin yan. Pinaliwanag na ng Supreme Court, hindi yan ibig sabihin, bukas, kabakalawa, ano sabi? A reasonable time, okay, depending on the circumstances of the case. Opo, dito naman po sa similarities kung meron man po sa impeachment laban kay Corona and dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo, lalo na nung inihain pa ito sa Kamara po. Meron po ba, Attorney? Magkaiba po kasi. Yung nangyari po, ito sa unahin natin kay Chief Justice Corona. Kay Chief Justice Corona, hindi na dumaan sa Committee on Justice. Hindi ko makalimutan yun, Disyembre, nagbotohan sila, 1/3 nakuha nila. Tapos sinet na yung simula ng trial kasi nga po, mga December yun, so pinasagot na within that period of time. January 15, simula na. Trial na. Ito po, yung kay VP Sara, dumaan sa Committee on Justice. Nakita nyo? Merong clarificatory hearing to determine ano yun, form, substance, grounds, and existence of probable cause. Di po ba? Yan ang nangyari doon. Existence of probable cause. Ngayon, nung nagawa na nila yun, nagboto sila, may articles of impeachment na sila, inayos nila, dinala sa plenaryo. Di ba? Nakita nyo, kamakailan lamang at pinagbotohan ng plenaryo. Magkaiba. Magkaiba proseso. Yung 1/3, yung kay Chief Justice Corona, ito yung tinatawag natin na express. Ito yung fast track. Basta nakuha mo yung 1/3, yung complaint na yun will constitute the articles of impeachment. Aayusin na lang nila tapos i-forward na, i-file na sa Senado kagad. Opo. Ngayon po, meron pong nakapending pa sa Korte Suprema po na pag-question doon sa proseso. No? Same pa rin. Nung una na binasura nga ng Korte Suprema, yung unang impeachment, tapos nag-impeachment file ulit sila, tapos ngayon kini-question dahil marami silang mga nakita daw na mga butas doon sa isinasagawa na parang mini trial na nga yung termino ng mismong chairman po ng komite. Meron po ba kayong komento ukol dito? Lehitimo po ba yung pag-question din nila? And at the same time, hindi ba mag-a-adjust pa dito ang impeachment court na antayin na lang natin para hindi aksay sa panahon? Antayin na lang natin ang Korte Suprema or pwede pa rin silang umusad if ever wala pang desisyon ng Korte Suprema dito? Liwanagin natin. Liwanagin po natin. May petition silang final noon para pigilan yung pag-usad ng proseso sa Committee on Justice. Okay? Sabi nila kasi noon, mini-trial ito, hindi ito ayon sa konstitusyon. Ang dapat nagkukondak ng totoong trial ay dapat ang Senado, hindi dapat sila nagkukondak ng mga kung ano-ano pang proseso na parang sinusuri na nila ang ebidensya. Yun ang sabi nila. So nag-file sila ng TRO, ang petitioner, nag-file sila ng TRO. Hindi po yun naibigay for that time being. Tapos po naalala ninyo na nagpahabol sila ng supplemental petition. Lahat po ng subject matter nito ay doon po sa level ng House of Representatives. Nangyari na po lahat ng gusto nilang pigilan. Opo? So, kaya na-file ang articles of impeachment dito. Yung petition pong iyon ay walang question doon sa mangyayari dito. So ano pong ibig ko sabihin doon? Pagpapatuloy, kaya nga po ito ay nagpapatuloy dahil hindi pinipigilan ng Senado maliban lamang kung meron silang petition na pigilan nilang Senado. Which to my mind, wala naman po. So ito po ay sa tingin ko itutuloy kasi yung bahagi na iyon na subject ng petition nila ay nalampasan na walang TRO na na-issue. Yun po yan.